Mga ka-everyone, presenting ang ating grilled tulingan na very fresh na isda. Mura na, masarap, malinamnam, at syempre mabubusog ka. Kaya let's go and let's do this sa ating kusina. Ito po si Roderick Omariano, proud subano ng Barangay Malayan. Kaya let's go at tayo na ay magluto ng ating recipe for today. Thank you so much. Panoorin ang video ito from start to end. Ayan, healthy ulam ba ang gusto mo? Ito na guys, isi-serve ko na sa inyo ang ating napakasarap, napakasustansya at healthy and at the same time murang ulam ngayong gabing ito, Friday. At ayan guys, nakapag-ihaw tayo, nakapag-grilled tayo ng 3 pieces na tulingan. Okay. Panoorin niyo ang video kong ito para malaman niyo kung paano ko ginawa. At syempre, meron tayong kapitbahay na generous. Binigyan tayo ng gulay. So, perfect combination. Ito ay yung na-slice na papaya. Okay? So, ayan. Mapapa-only rice ka talaga. Kaya ayan, meron nating na-prepare na kanin. Diba? Plus ulam equals sarap na sarap. Kaya, let's go, let's eat, let's enjoy eating. Eto na nga guys, nabili natin ang isdang ito na preskong presko, ang laki-laki, 3 and 3/4 kilos sa halagang 420. Okay, so ayan, medyo mahal ngayon ang isda. Pero guys, sinuwerte tayo at nakabili tayo. At ayan guys, dinadala ng lalaking yan ang ating isda at yan ay ihahati natin sa dalawa kasi naghati kami ni Cherry Francisco. Shout out nga pala sa kanya. Okay, so ayan guys. Oh, ini-slice na ng ating boy ang ating isda. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 na slices guys ang nagawa natin sa isang one side part ng isda. Okay, so ayan. So preskong presko ang ating isda guys kasi makikita nyo talaga na pulang-pula talaga yung karne ng isda na yan. Okay, so ayan. So dito naman yan matatagpuan sa Malay, Cebu, Zamboanga del Norte. Okay, so marami kayong magagawa na putahe sa isdang ito kasi guys ang sarap-sarap nito. Pwede itong gawing paksiw, prito, sabaw, grilled, adobo, or ano pang gusto nyo guys. Okay, pwedeng-pwede yan. So, ayan. Ano pang gagawin natin dito? Panoorin nyo to guys. So, ako, ang gagawin ko dito is, prepare ko muna ang 3 slices na isda. At lalagyan natin yan ng asin. Siyempre, para magkaroon siya ng lasa. Okay, so ayan, ilagyan natin ng asin side by side. Okay, okay, sa kabilang parte naman ng isda. Yan. Okay, so pagpasensyahan niyo na yung kamay ko kasi kamay yan ng very industrious na tulad ko. Okay, so ayan. Next is i-slice natin ang ating 3 pieces na kalamansi. Okay, alam niyo ba yung kalamansi is nagbibigayan siya ng lasa na matatanggal talaga yung umay mo pagkakain ka nito. And at the same time, matatanggal din yung lansa ng isda. Okay, so ayan. Na-slice na natin ang lahat ng kalamansi. Ang next natin gawin is i-squeeze natin yan. I-squeeze natin yan para lalabas yung juice niya. Okay, so ano lang natin diyan, ipiga lang natin diyan sa ating isda. Okay, so next is sa other side naman ng isda. Okay, so ayan. So, perfect na perfect talaga to. I'm sure healthy ito kasi less lang yung oil na ilalagay natin dyan mamaya. Okay, so the next one is budbura natin yan ng ating black pepper. Yan. So, pareho lang guys ha. Oh, sa kabila na naman, lagyan natin yan siya ng black pepper. Okay. So, nag-a-add din yan ng savor para sa ating gagawin na putahe ngayon. Okay, so after that is, budbura natin yan ng ating special seasoning para
magkaroon talaga siya ng napaka-special na lasa. Okay? So, ayan. So, perfect na guys. Nakikita nyo guys, ang karneng isda natin is namumuti-muti na siya dahil sa calamansi. Okay, after that is, buhusan natin yan ng oil. Okay, konti lang guys. Okay, so wag masyado. Okay, so kaya sinasabi ko na healthy talaga kasi less ang oil na ginamit natin. Okay, so ayan. So ready na natin to sa gawin. Kaya, ano pang nagawa niyo dyan? Okay, so i-ready na ang ating grilling pan. Okay, so ayan. So, bago tayo mag-ihaw guys, is syempre na-sterilize na natin. Okay, so ayan, pinatong na natin yan sa ating apoy. Okay, so perfect na perfect guys. Bantay ng maigi ang inyong pag-grilling ng ating isda para hindi siya masunog. So, time by time guys, okay, baliktarin nyo siya para hindi siya masunog. So, bantay ng maigi with a heart. Okay, so ayan. So, pag natansya nyo guys na medyo luto na yung other side ng ating isda, pwede nyo na rin siyang baliktarin. Okay? So, antayin lang natin guys na maluto na talaga yung one side part ng ating iniihaw na isda o yung sari pa na grilled na isda or grilled fish. Okay? So, ayan, baliktarin muna natin yan guys. Okay? So, nakikita nyo guys, medyo maputi-puti na yung karne ng ating isda. Okay? So, ibig sabihin hindi pa siya masyadong luto. Okay, malapit pa mahulog. Okay, so ayan, next is yung pangatlo nating slice na isda. Baliktarin natin yan. Yan. So, pwede kayo guys mag-grill sa anyong stove. Okay. So, karamihan kasi is gumagamit pa sila ng grilling pan or gumagamit pa ng charcoal para mag-grill or yung kahoy or yung bunote. Okay. Sa akin guys is practical ako. Wala kasi akong ganon. So, ang ginawa ko is dyan ko lang pinato yung grilling material natin or yung grilling pan natin sa sa ating gas stove. Okay? So, ayan. So, perfect yan guys. Pero wag niyo kalimutan guys sterilize muna. Paano sterilize is painitin muna natin or painitin natin ng masyado yung yung grilling pan natin para syempre, para matanggal yung bacteria sa ating grilling pan. Okay? So, ayan. So, bantayan maigi guys ha. Huwag kalimutan, baka masunog ang ating ulam. Di, kung masusunog na yan, matututong na yan siya. Mag-iiba na yan ang taste niya guys. Magiging siya, mapait. Okay? So, ayan. So, always lang talaga na nakafocus kayo sa ating niluluto. Okay? Nakafocus with a heart. Okay? So, ayan. So, I guess na okay na yan siya. So, bantayan at ayan. So, pinaplaster lang natin ng maayos para hindi masunog ang ating iniihaw na isda. Okay. So, ayan. So, after that guys is, antayin nyo naman na maluto lang talaga yan siya at pwede nyo na siyang baliktarin ulit. Okay, so baliktarin natin. Okay, tingnan natin kung luto na ba o not yet. Okay, so pangalawang beses na yan guys. So ayan. So dahan-dahan baka kayo ay masunog. Diba? Okay, so ayan. So, pwede nyo itong gawin sa inyong kusina guys. Bumili ng isda, kahit anong isda na pwede nyo i-grill. Okay, so gawin lang ang style na ito. Maging practical tayo guys. Kasi paggagamit pa tayo ng ibang materials tulad ng charcoal, dagdag gastos pa yun. Ito guys is very simple lang. Okay, so at magkakaroon na kayo ng masarap at masustansyang ulam katulad ng ginagawa ko. Okay, so sa lahat ng interesado na gawin ng ganitong style, then pumunta na sa inyong kusina at syempre, buksan na ang freezer, buksan na ang inyong fridge at mag-slice na ng isda at gawin na ang ganitong yung putahe or yung recipe. Very simple lang guys, nilagyan lang natin ng asin, tapos konting tak-tak ng black pepper, konting tak-tak ng special seasonings, at konting tak-tak or konting buhoks ng oil. Okay? So, ayan. So, medyo mahaba-haba yung video natin guys. Kaya, dahil gusto natin na maluto talaga
magsaksihan talaga ninyo kung paano ko to niluluto. Okay? So, para wala siyang hindi siya, legit siya. Hindi siya edited. Okay, so, ayan. So, antayin lang natin guys kung maluto na tong ulam natin. Kayo ba'y naglalaway na? Well, panoorin nyo lang guys from start to end ang video ito para at least kung naglalaway kayo, matuto na kayo kung paano nyo gawin ang ganitong klaseng style tulad ng sa akin. Okay, so I guess luto na siya. Balik pa rin naman natin. Okay, ayan. So, I guess and I believe luto na yan. Ayan. Nagba-brown na ang kulay niya. Yes. Ayan. So, ready yan guys? Perfect na yan. Okay. Wala na akong masabi guys, kundi ang manood na lang ng video ko. Kasi ako mismo nasasarapan talaga ako sa ginagawa ko, sa niluluto ko. Medyo inuubo tayo guys ngayon. Okay? So, antayin lang natin guys na maluto na siya ha. Wala na akong masabi. Ubos na ang idea ko kung ano pang sasabihin ko sa ginagawa natin. Kasi I am pretty sure na masarap talaga to. Okay, so ayan, hanguin na natin yan guys kasi I believe luto na yan. Diba? New style, new recipe, at new lasa, new salam, new linamnam. Okay. So, ayan. Siya nga pala, ayan, luto na. Nakapag-ready na pala tayo ng ating, isusubo ngayon sa ating bunganga. Okay, so ayan, ito yung issue, trending na issue sa TV. Okay, so meron tayong binigyan tayo ng ating kapitbahay na ulam. Yan yung gulay na in-slice na papaya. At ayan ang ating only rice. Okay, so sino ba namang hindi matatakam, mapapa-unli sa ganitong ulam? Napaka-fresh, napaka-sariwa, napaka-lasa, napaka-linamnam, napaka-mura, at healthy pa. Okay, so ayan. So, grabe, ang sarap-sarap. Grabe guys, kaya magluto na sa inyong kusina. Tara na, let's go!